Magandang gabi, Kamisteryo TV. Ako nga po pala si Rosita. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga ligaw na kaluluwa o itim na mahika. Ito ay tungkol sa tunay na halimaw na nananahan sa puso ng tao, ang kasakiman. Dito sa May Kawayan, Bulacan, nagsimula ang isang bangungot na hinding-hindi malilimutan ng aming barangay. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng 5,000 pisong naging mitsa ng isang sumpa. Secretary, ano ba? Kanina ka pa dyan sa computer na yan. Akin na nga ang listahan ng mga makakatanggap ng ayuda. Siguraduhin mong malinis yan. At tandaan mo ang bilin ko bago mo ipaskil yan sa bulletin board. Dapat ay nasala na nating mabuti. Ang pera ng gobyerno ay hindi dapat nilulustay sa mga taong walang utang na loob sa akin. Ipasok mo ang pangalan ng kapatid ni Mrs., yung mga pinsan niya sa kabilang kanto at lahat ng mga tanod nating tapat. Yung mga driver na laging nagrereklamo sa terminal, burahin mo lahat yan, lalo na yung Pedro na yun. Akala mo kung sinong disente, hindi naman ako binoto nung nakaraang eleksyon. Pero kapitan, baka po tayo ay masita ng DSWD. Ang utos po sa amin, unahin ang mga poorest of the poor at yung mga nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya. Si Lolo Pedro po, 3 buwan na siyang hindi nakakabiyahe ng jeep. Halos wala na silang makain ng apo niyang si Rosita. Marami rin pong ibang driver ang umaasa rito, kapitan. Baka po magkagulo sa labas kapag nakita nilang mga kamag-anak niyo lang ang nasa listahan. Hoy, Secretary, huwag mong pangunahan ang asawa ko. Ang dami mong kuskus balungos. Kung hindi dahil sa amin, wala ka dyan sa pwesto mo. Ang pera, kapag dumaan sa kamay ni Pablo, kami ang magdidikta kung kanino mapupunta. At bakit mo ba ipinagtatanggol yung matandang Pedro na, yun, amoy krudo na nga, amoy lupa pa. Pabayaan mo silang magutom para matuto silang yumukod sa amin. Tama si Madam, Kapitan. Hayaan niyo silang maglaway sa labas. Kami na pong bahala sa mga yan kung magreklamo man sila. Basta ba, huwag niyo kaming kakalimutan sa bonus namin, ha? Alam niyo naman, mahirap magbantay sa gate kung walang laman ng bulsa. Tao po. Kapitan Pablo, maaari po bang pumasok? Pasensya na po at naistorbo ko ang inyong pag-uusap. Nais ko lang po sanang itanong kung kailan po mailalabas ang pondo. Pasensya na po, talagang wala na kaming pambili ng bigas. Ang apo ko pong si Rosita, nilalagnat dahil sa gutom. Kahit po yung kalahati lang muna ng ayuda, para lang po may maisaing kami ngayong gabi. Parang awan niyo na po, Kapitan. Ano ba, Pedro? Kita mong may meeting kami rito, pasok ka ng pasok. Sinabi ko na sa'yo, wala pang listahan. At kung magkakaroon man, hindi ko sigurado kung pasok ka. Maraming mas nangangailangan kaysa sayo. Lumabas ka na rito bago pa kita ipakustudya sa mga tanod ko. Huwag mo akong dramahan ng gutom-gutom na, yan, lahat tayo nahihirapan. Oo nga naman, Pedro, umalis ka na riyan. Napakakulit mo. Magpasalamat ka nga at pinapahiram ka pa ng kalsada para iparada yung bulok mong jeep. Huwag kang istorbo kay Kapitan. Pinanood ko mula sa malayo kung paano lumabas si Lolo Pedro sa barangay hall. Nakayuko, bitbit ang kanyang kupas na sombrero at ang mga balikat na tila pasan ang buong mundo. Hindi ko alam na ang gabing iyon ang simula ng pagdilim ng langit sa aming pamilya. At ang simula ng paghuhukom para sa mga taong sakim sa kakarampot na halagang para sana sa mahihirap. Ang gabi pagkatapos ng pagtaboy kay Lolo sa barangay hall ay ang pinakamahabang gabi para sa amin. Ang bawat patak ng ulan sa aming butas-butas na bubong ay parang mga luha ng kawalang pag-asa. Si Lolo hindi makatulog. Nakatingin lang siya sa kanyang lisensya at sa susi ng jeep niyang hindi na makabiyahe. Alam ko sa bawat buntong hininga niya, may katumbas na hapdi sa kanyang dibdib. Rosita, apo, lumapit ka rito sa Lolo. Pasensya ka na, anak. Kung ang naipakain ko lang sa iyo ngayong gabi ay asukal na hinalo sa mainit na tubig. Akala ko talaga ay makukuha ko na ang ayudang iyon. 5,000. Malaking bagay na yun, apo. Pambili sana natin ng isang kabang bigas, pambayad sa kuryenteng putol na, at higit sa lahat, pambili ng gamot ko. Nararamdaman ko na kasi ang bigat sa aking kaliwang dibdib, parang may nakadagan na semento. Pero huwag kang mag-alala, bukas babalik ako. Luluhod ako kung kailangan
Gagapang ako sa harap ni Kapitan Pablo para lang ibigay niya ang para sa atin. Hindi ko hahayaang matulog ka ulit na kumakalamang sikmura. Lolo, wag na po kayong bumalik doon. Nakita ko po kung paano kayo tignan ni Kapitan Pablo. Parang dumi kayo sa kanyang sapatos. Masakit po sa akin na makita kayong ganyan. Kahit huwag na po tayong kumain, basta huwag lang kayong mapahamak. Yung mga tanod po niya ang sasama ng tingin sa inyo kahapon. Natatakot po ako, Lolo. Baka ano pang gawin nila sa inyo? Si Lola Rosalina po kaya? Maari ba nating sulatan ang kapatid niyo sa probinsya? Sabi niyo po dati, malakas ang boses niya pagdating sa katarungan. Ha 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 ha! Nakita niyo ba ang mukha ng matandang Pedro na yun kanina? Akala mo naman ay katapusan na ng mundo dahil lang sa 5,000. Hoy Secretary, ilista mo na yung bagong flat screen TV na bibilhin natin. Doon natin kukunin sa pondo ng mga displaced drivers na yan. Sabihin mo na lang sa report na naipamahagi na natin sa mga nangangailangan. Sino ba ang mag-iimbestiga? Ako ang batas sa barangay na ito. At ikaw, Mrs., pili ka na ng alahas mo. Iyan ang premyo natin sa pagod natin sa paglilingkod. Sa sarili nating bulsa. Hayaan niyo silang mag-ingay sa labas hanggang reklamo lang ang mga yan. Ay nako Pablo, dapat talaga ay tinuluyan mo ng paalisin yung matandang yun sa barangay natin. Nakakadiri siyang tignan. Para siyang may dalang sakit. At yung apo niyang si Rosita, nakita ko kanina, tinitignan ng anak natin habang kumakain ng burger. Ang kakapal ng mukha, hindi nila tayo kalabel. Ang pera ay para sa mga taong marunong gumamit nito, hindi para sa mga taong itatapon lang sa pambili ng tuyo at bigas. Ubusin mo na yung alak mo, mahal, at bukas ay marami pa tayong kikitain sa distribusyon. Patawarin po ako ng Diyos. Nakikita ko ang pangalan ni Mang Pedro na binura ni Kapitan. Alam ko ang katotohanan. Pero paano ko sasabihin? May pamilya rin akong kailangang buhayin. Bawat pirma ko rito sa peking listahan, parang nananakit ang konsensya ko. Nakita ko ang matanda kanina, halos hindi na makalakad sa panghihina. Kapag may nangyaring masama sa kanya, habang buhay kong dadalhin ang kasalanang ito. Pero ano ang laban ko sa kapangyarihan ni Kapitan? Bukas, kapag bumalik pa yung matandang Pedro na yon, hindi na lang pakiusap ang ibibigay ko sa kanya. Utos ni Kapitan, basta lumapit, itulak palayo. Huwag hayaang makalapit sa pinto. Akala mo naman kung sinong importante. Driver lang naman. Mas malakas pa tayo kay Kapitan kaysa sa batas. Kaya kayong mga driver dyan, kung ayaw niyong masaktan, manahimik na lang kayo. Habang nagtatawanan sila sa loob ng kanilang mga mansyon, si Lolo Pedro ay naghahanda na para sa kanyang huling laban. Ang hindi nila alam, sa bawat patak ng luha ng isang matandang api, may isang puwersang unti-unting nagigising sa malayong probinsya, isang puwersang hindi nadadaan sa pera o sa impluensya. Ang dilim ng gabi sa aming munting barong-barong ay tila mas lalong kumakapal. Wala kaming kuryente dahil matagal na kaming naputulan. Ang tanging liwanag namin ay isang upos na kandila na unti-unti na ring nauubos, parang ang pag-asa ni Lolo Pedro. Naririnig ko ang bawat dighay niya na walang kasamang pagkain, ang bawat haplos niya sa kanyang tiyan na kumakalam. Ang gutom, kamisteryo, ay hindi lang sakit ng sikmura. Ito ay sakit ng dangal, lalo na para sa isang lolo na ang tanging hangad ay mapakain ang kanyang apo. Rosita, apo, halika muna rito sa tabi ko. Huwag mo nang tignan ang lalagyan natin ng bigas. Alam nating dalawa na wala nang kahit isang butil doon. Pasensya ka na, anak, kung ang naibigay ko lang sa iyong hapunan ay ang pangakong bukas ay magiging maayos ang lahat. Alam mo, noong kabataan ko, kahit gaano kahirap ang buhay sa kalsada, kahit gaano kainit ang makina ng jeep, hindi ako sumuko dahil alam kong may uuwian akong pamilya. Pero ngayon pakiramdam ko ay tinalikuran na ako ng mundo. Bakit ganoon na po? Naglingkod ako ng tapat, hindi ako nandarayan ng pasahe. Pero bakit kailangang ipagkait sa atin ang 5,000 pisong iyon? Hindi ko naman hinihingi ang hindi sa atin. Iyon ay para sa mga tulad nating wala nang matakbuhan. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso ko. Parang may sumusuntok sa dibdib ko. Tila sinasabi nitong, Pedro, pagod ka na. Lolo, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Masakit man po ang gutom, mas masakit po na marinig kayong sumusuko. Bukas po, sasama ako sa inyo. Pipila ako kahit gaano kainit. Sisigaw ako hanggang marinig tayo ni Kapitan Pablo. Hindi ko po hahayaang tapakan nila ang pagkatao nyo.
Pero lolo, baka po pwedeng magpahinga na muna kayo. Ang init-init po ng katawan nyo. Yung gamot nyo po sa puso, wala na tayong pambili. Baka po pwedeng uminom na lang muna kayo ng maraming tubig para maibsan ang hapdi ng sikmura nyo. Pangako lolo, kapag nakakuha tayo ng ayuda, ibibili kita ng pinakamasarap na tinapay at yung paborito mong kape. Pangalawang plato na ito, misis. Napakasarap talaga ng ulam kapag alam mong wala kang ginastos kahit 5. Tignan mo itong listahan, Secretary. Lagyan mo ng check lahat ng mga ito. Sabihin mo nakuha na nila ang pera nila nung 1 linggo pa. Kung magreklamo sila sa itaas, tayo ang may hawak ng logbook, tayo ang may hawak ng ballpen. Ang mga mahihirap na, yan, makakalimutin ang mga yan. Bigyan mo lang ng 2 kilong bigas na puro bato pagkatapos ng 1 buwan. Tatahimik na ang mga yan. Si Pedro, hayaan mo siyang mag-abang sa labas bukas. Gusto kong makita kung gaano siya katagal makakatagal sa ilalim ng sikat ng araw nang walang laman ng tiyan. Isang leksyon ito sa lahat ng hindi kumakampi sa akin. Panginoon, patawarin niyo po ako. Nakikita ko ang mga pangalan ng mga driver na ito. Alam kong nagugutom sila. Pero kapag nagsalita ako, ako ang mapapag-initan ni Kapitan. Baka itapon ako sa kangkungan. Kanina, nakita ko si Mang Pedro na naglalakad pa uwi. Para na siyang anino na nawawalan ng kulay. Yung 5,000 na pinag-aagawan nila rito, pang 1 gabi lang na inuman ni Kapitan at ng mga tanod. Samantalang para kay Mang Pedro, buhay ang katumbas niyon. Paano ko malulunok ang sarili kong pagkain ngayong gabi kung alam kong may isang matandang namamatay sa gutom dahil sa listahang hawak ko? Wala rin kayong nakuha. Ako rin, sabi ni Kapitan. Wala na raw pondo. Imposible! Napanood ko sa balita. Bilyon ang inilaan para sa atin. Siguradong kinulimbat na naman nila yun sa barangay hall. Kawawa si Mang Pedro. Siya ang pinakamatanda sa atin. Siya ang dapat na unang nakatanggap. Kung hindi tayo kikilos, lahat tayo mamatay na lang sa gutom habang si Kapitan ay lalong tumataba ang pisngi. Dapat bukas, sabay-sabay tayong sumugod. Hindi pwedeng sila lang ang busog. Habang ang bawat isa ay may kanya-kanyang hinanakit, si Lolo Pedro ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang higaan. Kahit nanginginig ang tuhod, kahit nanlalabo ang paningin, may isang desisyon siyang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong magdadala sa kanya sa huling hininga at magbubukas sa pinto ng isang madilim na paghihiganti na magmumula sa kabilang buhay. Habang kami ni Lolo ay naghahati sa isang basong tubig upang malimutan ang gutom, sa loob ng barangay hall ng may kawayan ay tila may pista. Doon ang katarungan ay binibili at ang pondo para sa mahihirap ay pinaghahati-hatian na parang karne sa palengke. Hindi nila alam, ang bawat sentimong ninanakaw nila ay may kalakip na sumpa na unti-unti nang humahabi ng isang madilim na bukas. Oh, heto ang sa inyo. Tanod, tanggapin mo ito. 5,000 para sa'yo, 5,000 sa kasama mo. Iyan ang bayad sa pananahimik nyo at sa pagbabantay sa gate. Siguraduhin nyo lang na bukas kapag dumating ang mga driver na yan, lalo na yung makulit na si Pedro, ay hindi sila makakatungtong kahit sa baitang ng hagdan ko. Secretary, bakit ang bagal mo? Bilisan mo ang pagprint ng mga peking pirma na yan. Gamitin mo yung listahan ng mga patay na sa sementeryo kung kailangan basta lumabas sa report na naipamigay na ang pondo. Ang perang ito, itatabi ko ang kalahati para sa kampanya sa susunod na eleksyon. Ang mga tao rito sa may kawayan madaling mabili. Bigyan mo lang ng Jollibee sa eleksyon, limot na nila ang gutom nila ngayon. Ha ha ha! Maraming salamat, Kap. Napakagalante nyo talaga. Huwag kayong mag-alala, kahit langgam, hindi makakalusot sa pinto ng opisina nyo bukas. Yung si Pedro. Nako, Kap, kung kailangan ay kaladkarin ko siya palabas ng barangay, gagawin ko. Akala mo naman kung sinong santo, driver lang naman ng bulok na jeep. Hindi niya alam na ang bawat reklamo niya ay parang musika lang sa pandinig natin habang nagbibilang tayo ng ganito karaming pera. Bukas, ako mismo ang magtutulak sa kanya palayo kapag nagpumilit siyang lumapit sa inyo. Hinding-hindi siya makakahawak kahit sa anino ng 5,000 ito. Pablo, tignan mo itong bag na kinuha ko online. Saktong-sakto ito sa ibinigay mong bonus sa akin kanina. Bakit ba kasi pinapatagal mo pa ang sekretary na yan? Sabihin mo sa kanya, bilisan niya para makapag-celebrate na tayo. At yung mga driver na yan, sabihin mo sa kanila, out of stock na ang pondo.
Bakit ba tayo nag-aalala sa mga hampas lupang yan? Hindi naman sila makakaakyat sa munisipyo para magsumbong dahil wala silang pamasada. Ang galing mo talaga, mahal. Kaya mahal na mahal kita. Marami tayong pera. Opo, madam. Opo, kapitan. Tinatapos ko na po. Panginoon ko, patawarin niyo po ako. Bawat pangalan na binubura ko rito, parang binubura ko na rin ang pag-asa ng mga pamilya nila. Paano nagagawang tumawa ni kapitan habang binibilang ang perang ito? Naririnig ko ang bawat bilang ng perang papel, parang bawat piraso ay may bahid ng dugo. Nakita ko kanina si Mang Pedro nakatayo lang sa labas ng bakod, nakatingin sa ilaw ng opisina. Para siyang isang multong naghahanap ng hustisya. Kinakabahan ako. Parang may mabigat na mangyayari. Ang perang ito ay hindi magdadala ng swerte. Sumpa ang nararamdaman ko sa bawat pirma ko rito. Tama yan, kapitan. Ipakita niyo sa kanila kung sino ang hari rito sa may kawayan. Huwag kayong magpapapressure sa mga reklamador na yan. Kami ang bahalang magpakalat ng kwento sa Facebook na naibigay na ang ayuda pero nilustay lang ni na Pedro sa sugal. Sisirain natin ang pangalan nila para walang maniwala sa kanila. Basta Kap, huwag niyo lang kaming kakalimutan sa susunod na batch ng pondo, ha? Kami ang tapat niyong mga aso. Ang halakhakan sa loob ng barangay hall ay umaalingaw-ngaw hanggang sa kalsada. Pero sa likod ng bawat tawa, may isang aninong nakatayo sa dilim. Si Lolo Pedro, nasa labas lang pala ng bintana, narinig ang bawat salita, bawat halakhak at ang bawat plano ng pagnanakaw sa kanyang dangal. Ang luha sa kanyang mga mata ay unti-unting natuyo at napalitan ng isang klase ng galit na hindi na kayang pawiin ng anumang pakiusap. Ang mitsa ay nasindihan na. At bukas, ang apoy ay magsisimulang tumupok. Ito na ang araw na hindi ko makakalimutan. Ang sikat ng araw sa may kawayan ay tila nanununog ng balat pero mas matindi ang apoy ng galit at desperasyon sa labas ng barangay hall. Si Lolo Pedro, kahit nanginginig ang mga tuhod at putla ang labi, ay nagpilit tumayo sa harap ng saradong gate. Iyon na pala ang huling beses na makikita ko siyang lumalaban para sa aming karapatan. Ang huling pakiusap na nauwi sa isang malagim na wakas. Kapitan Pablo, parang awan niyo na po. Lumabas kayo rito. Hindi po ako aalis hanggat hindi ko naririnig ang katotohanan mula sa inyong bibig. Narinig ko kayo kagabi. Narinig ko ang halakhakan nyo habang pinaghahati-hatian ng pera na para sana sa aming mga nagugutom. Kapitan, tao rin kami. May sikmura rin kaming kumakalam. Ang apo ko, si Rosita, hindi na makabangon sa banig dahil sa panghihina. Wala ba kayong puso? Ang 5,000 pisong iyan ay barya lang sa inyo, pero sa amin, buhay iyan. Huwag niyo kaming ituring na basura. Naglingkod ako sa bayang ito. Ibinuto ko kayo dahil naniwala ako sa inyo. Ibigay niyo na po ang para sa amin. Bago pa ako malagutan ng hininga rito sa harap niyo. Ano ba, Pedro? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Sinabi ko nang wala. Wala kang makukuha. At anong narinig ang sinasabi mo? Baka guni-guni mo lang yan dahil sa gutom. Huwag mo akong pagbibintangan sa harap ng mga tao dahil baka ipakulong kita sa defamation. Ang kakapal ng mukha nyo, kayong mga driver. Akala nyo ba ay obligasyon ko na pakainin kayo habang buhay? Umalis ka dyan sa gate ko. Nakakasira ka ng view, amoy pawis at amoy lumaka na. Tanod! Ano pang ginagawa nyo dyan? Paalisin nyo yung matandang yan. Kalad ka rin nyo kung kailangan. Hoy matanda, bingi ka ba? Sinabi nang umalis ka na ang kulit-kulit mo. Huwag mo kaming pilitin na gamitan ka ng dahas. Utos ni Kapitan, bawal ang mga istambahi at reklamador dito. O ano? Gusto mo pang isa? Umalis ka na sabi. Hindi mo ba nakikita? Ang dumi-dumi mo na, humaharang ka pa sa daan ng sasakyan ni Kapitan. Sige na, doon ka na sa terminal maghintay ng kamatayan mo. Huwag dito sa harap ng barangay hall. Panginoon, itigil niyo na po ito. Kapitan, parang awa niyo na. Ibigay niyo na po yung sa kanya. Nakikita ko sa CCTV, halos hindi na makatayo si Mang Pedro. Putla na ang kanyang mukha. Tila anumang oras ay bibigay na ang kanyang katawan. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Yung 5,000 na nasa drawer niyo, ibigay niyo na sa kanya. Hindi ko na kayang tignan ang matanda na itinutulak-tulak ng mga tanod na parang hayop. Kapitan, ang karma ay hindi natutulog. Natatakot ako para sa inyo.
Natatakot ako para sa ating lahat. Iyan ang napapala ng mga taong hindi marunong lumugar. Hoy Pedro, magtrabaho ka, huwag kang puro hingi. Kung hindi ka makabiyahe, magtinda ka ng basahan. Huwag kang sipsip sa gobyerno. Pablo, sabihan mo ang mga tanod na businahan yan para umalis. Nakakarindi ang boses ng matandang yan, nasisira ang beauty rest ko. At kayong mga driver na nanonood dyan, kung ayaw niyong matulad sa kanya, magsialis na kayo. Tingnan niyo, pati si Mang Pedro, ginaganyan nila. Wala silang patawad. Matanda na yan, pero nagagawa nilang itulak at hiyain sa harap nating lahat. Kung ang pinakamatanda sa atin ay hindi nila iginalang, paano pa tayo? Sakim talaga si Kapitan Pablo. Darating ang araw luluharin sila ng dugo. Tandaan niyo yan. Ang bawat patak ng pawis ni Mang Pedro sa ilalim ng araw na ito ay may kabayaran. At doon, sa isang malakas na pagtulak ng tanod, bumagsak si Lolo Pedro. Tumama ang kanyang likod sa semento, pero ang mas masakit ay ang pagbagsak ng kanyang dangal. Nakita ko ang kanyang mga mata, hindi na ito luha, kundi isang madilim na apoy. Sa gitna ng hiningal na paghinga, pilit niyang tiningnan ang barangay hall at bumulong ng isang sumpa na narinig lamang ng hangin. Hindi ko alam na ang huling pakiusap na iyon ang magiging huling pagkakataon ni Kapitan Pablo na humingi ng tawad dahil ang kamatayan ay dumarating na. Matapos itulak at hiyain sa harap ng marami, pilit na gumapang si Lolo Pedro pauwi sa aming barong-barong. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib na tila may nakabaon na kutsilyo. Pumasok siya sa loob ng kanyang lumang jeep na nakaparada sa tapat ng aming bahay, ang jeep na naging saksi ng kanyang sipag sa loob ng 40 taon. Doon sa upuan ng driver kung saan siya naging hari ng kalsada, doon siya hinarap ng kamatayan. Isang kamatayang dulot ng gutom, pagod at isang pusong dinurog ng kawalang katarungan. Heto na pala yun, dito rin pala magtatapos ang biyahe ko. Pasensya ka na, lumang kaibigan. Hindi na tayo makakaikot sa may kawayan. Rosita, Apo, nasaan ka na? Huwag kang lalapit dito. Ayokong makita mo ang lolo na ganito kahina. Pablo, tandaan mo ang mukhang ito. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat subo ng pagkain na dapat ay para sa amin. Magiging uod yan sa loob ng sikmura mo. Isinusumpa ko. Hindi ka patutulugin ng aking mga mata. Hihintayin kita. Hihintayin kita sa kabilang buhay. Isang huling mahabang hininga. Rosalina, kapatid ko, ikaw na ang bahala. Ipaghiganti mo kami. Lolo, gumising kayo. Bakit po kayo nandyan sa loob? Lolo, nakakuha po ako ng kaunting kanin sa kapitbahay. Halina po kayo, kakain na tayo. Lolo Pedro, bakit ang lamig nyo na? Lolo, huwag nyo po akong iwan. Sino na pong mag-aalaga sa akin? Kapitan Pablo, kasalanan mo ito. Pinatay mo ang lolo ko dahil sa pera. Mga hayop kayo. Lolo, bumalik ka na. Parang awa mo na, huwag mo akong iwanang mag-isa sa mundong ito. Ano ba yung ingay na yun sa dulo ng kalye? Yung apo ni Pedro parang kinakatay na baboy sa kakahiyaw. Sekretary, tawagan mo ang mga tanod. Paalisin niyang batang yan kung nag-iiskandalo sa kalsada. Nakakasira ng mood. Katatapos lang nating kumain sa buffet tapos maririnig ko yung mga boses na yan. Bakit ba ang hilig nilang magdrama? Kung namatay man ang lolo niya, lahat naman tayo mamamatay. Hindi ko kasalanan kung mahina ang resistensya ng matandang yun. Ituloy mo lang ang pagmamaneho. Gusto kong makauwi agad at magbilang ng natitira nating koleksyon. Kapitan, huminto po kayo. Patay na po si Mang Pedro. Nakalaylay ang ulo niya sa manibela ng jeep niya. Nakikita ko po si Rosita, yakap-yakap ang malamig na bangkay ng lolo niya. Kapitan, hindi po ito drama lang. Ito ay trahedya. At tayo ang may gawa nito. Ramdam ko ang lamig na nanggagaling sa kalsadang iyon, tila ba may masamang hangin na umiihip patungo sa atin. Sana po ay nakinig tayo, sana po ay ibinigay natin ang nararapat. Ngayon wala na tayong magagawa, kundi harapin ang multo ng ating ginawa. Namatay? Di mas mabuti. Bawas reklamador sa barangay mo, Pablo. Ipalibing nyo na lang sa mass grave o kung saan man, basta huwag nating gastusan. At ikaw, Secretary, huwag kang masyadong emosyonal.
Isipin mo na lang na nakatipid ang gobyerno ng 5,000 dahil wala na siyang pagbibigyan. Mag-celebrate tayo pag-uwi. Bili tayo ng mamahaling wine. Ang mga mahihirap, parang damo lang yan. Kapag namatay ang isa, may tutubo uling bago. Huwag mong sirain ang gabi namin. Pare, nakita mo ba yung mata ni Mang Pedro bago siya nalagutan ng hininga? Nakatitig sa atin, parang binubutas ang kaluluwa ko. Sabi nila, ang sumpa ng isang taong namatay sa gutom at pang-aapi ay hindi basta-basta nawawala. Kinikilabutan ako, parang may nakasunod sa akin mula nung itinulak natin siya sa gate. Sana hindi tayo madamay sa galit ng matandang yun. Pera lang naman ang habol natin, pero bakit pakiramdam ko, buhay natin ang magiging kapalit? Namatay si Lolo Pedro, nadilat ang mga mata, nakatitig sa direksyon ng barangay hall. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang kanyang jeepney ay tila naging isang kabaong na bakal. Pero sa gitna ng aking paghihinagpis, may isang itim na ibon na lumipad mula sa bubong ng aming bahay patungo sa malayo. Patungo sa probinsya kung nasaan si Lola Rosalina. Ang balita ay makakarating at ang hustisyang hindi nahanap sa lupa ay hahanapin sa kailaliman ng itim na sining. 3 araw matapos pumanaw si Lolo Pedro, isang matandang babae ang bumaba sa terminal ng May Kawayan. Balot siya ng itim na bilong manipis at ang bawat hakbang niya ay tila nagpapalamig sa semento ng kalsada. Si Lola Rosalina, ang kapatid ni Lolo na matagal na naming hindi nakikita. Sabi nila, sa kanilang probinsya, ang pangalan niya ay ibinubulong lang dahil sa takot. Hindi siya dumating para umiyak. Dumating siya para maningil. Pedro, kapatid ko, nararamdaman ko ang lamig ng iyong huling hininga hanggang sa kabilang ibayo ng dagat. Hindi mo kailangang magsalita, alam ko ang lahat. Amoy ko ang amoy ng kasakiman na pumatay sa'yo. Amoy ko ang dugong dumanak sa manibela ng iyong jeep. Rosita, apo, huwag ka nang umiyak. Ang mga luha mo ay magiging lason sa mga taong kumuha ng buhay ng lolo mo. Itabi mo ang suklay na ito at ang buhok na naiwan niya sa unan. Gagamitin natin ito para tawagin ang mga kamay na hindi nakikita. Ang mga taong tumalikod sa inyong gutom. Ngayon sila naman ang hihiling na sana ay hindi na lang sila isinilang. Pedro, hindi ka mabubulok ng walang katarungan. Sa bawat barya na ninakaw nila, isang uod ang sisilang sa kanilang laman. Lola Rosalina, ang tagal niyo pong dumating. Wala na po si Lolo. Inilibing namin siya sa murang kabaong lang dahil wala kaming pambayad. Si Kapitan Pablo, Lola, pinagtawanan lang niya kami. Sabi niya, basura lang daw si Lolo. Ang asawa niya, pinandidirihan ng ating kahirapan. Natatakot po ako, Lola. Simula nung dumating kayo, ang mga aso sa paligid ay hindi na tumitigil sa pag-alulong. Parang may ibang tao sa loob ng bahay natin kahit tayong 2 lang ang narito. Tutulungan niyo po ba kaming makakuha ng hustisya? Ayoko na pong makitang masaya sila habang tayo ay nagluluksa. Sino ba yung matandang babaeng nakaitim na nakita ng mga tanod sa terminal? Sabi nila, nagtanong daw kung nasaan ang bahay ni Pedro. Sekretary, alamin mo kung sino yun. Baka kamag-anak na naman nahihingi ng pinalabing ayuda. Sabihin mo sa kanila, sarado na ang kaso ni Pedro. Patay na yung tao, ano pa bang gusto nila? At bakit pa ang lamig-lamig dito sa opisina kahit nakapatay ang aircon? Para akong laging may nakatingin sa likuran ko. Ipa-bless mo nga itong barangay hall bukas, parang bumibigat ang pakiramdam ko rito. Pare, nakita ko yung matandang yun. Nung dumaan siya sa harap ko, biglang namatay yung upos ng sigarilyo ko. Ang mga mata niya, puti lahat, wala siyang balintataw. Sabi ng mga matatanda rito, kapatid daw yun ni Mang Pedro na galing sa Sikihor. Isang mangkukulam daw, yun na kayang magpabulok ng bituka ng tao sa isang tingin lang. Kinakabahan ako, pare. Nung itinulak natin si Mang Pedro, baka nailista na rin ang mga pangalan natin sa kung anong ritual niya. Ayoko na munang lumapit sa bahay nila, parang may kung anong nakabantay sa bakod nila. Kapitan! Kapitan! May nag-iwan po ng isang itim na manok na wala ng ulo sa tapat ng pintuan ng barangay hall. At may nakasulat na pangalan niyo sa isang pirasong papel na basa ng dugo. Sabi ng mga nakakita, ang matandang babaeng nakaitim ang nag-iwan yun. Kapitan, itigil na natin ito. Ibalik na natin ang pera sa mga driver. Nararamdaman ko may masamang mangyayari. Ang matandang iyon,
Hindi siya ordinaryong tao. Ang tingin niya ay tila naglalabas ng apoy na hindi nakikita. Parang awa niyo na. Kapitan, humingi tayo ng tawad hanggat maaga pa. Ano ba kayong lahat? Isang matandang ubanin lang, takot na kayo. Pablo, huwag kang makikinig sa mga yan. Pamahiin lang yan ng mga probinsyano. Baka nagpapapansin lang yan para bigyan natin ng pera. Aray! Bakit parang may kumagat sa hita ko? Wala namang insekto, pero bakit ang hapde? At bakit biglang nag-iba ang kulay ng balat ko? Parang nagmemelano. Parang nabubulok. Pablo, tignan mo ito. Ano itong itim na marka sa binti ko? Habang nagkakagulo sa loob ng barangay hall, si Lola Rosalina ay tahimik na naglalatag ng isang itim na tela sa gitna ng aming sahig. Inilabas niya ang isang manika na gawa sa dayami at ang lumang lisensya ni Lolo Pedro. Sa bawat bigkas niya ng mga salitang hindi ko maintindihan, ang hangin sa loob ng bahay ay nagiging kasing init ng impyerno. Alam ko, nagsimula na ang paghuhukom. At sa gabing ito, walang halaga ng pera ang makakapagligtas sa kanila mula sa itim na sining ng aking lola. Hating gabi, nasa gitna kami ng sementeryo ng may kawayan sa tapat ng sariwang puntod ni Lolo Pedro. Walang buwan, tila ba pati ang langit ay natatakot sumaksi sa gagawin ni Lola Rosalina. Bit-bit niya ang isang banga na may lamang itim na kandila at ang 5,000 pisong nakuha namin sa pagbebenta ng mga gamit ni Lolo, ang halagang naging mitsa ng kanyang buhay. Sabi ni Lola, kailangang ibalik ang halaga sa lupa upang ang mga kumuha nito ay mabaon din sa sumpa. Pedro, gising! Huwag kang matulog ng mahimbing sa ilalim ng lupang ito hanggat hindi mo naririnig ang hiyaw ng iyong mga kaaway. Heto ang alay. 5,000 pilak para sa 5,000 hapdi ng iyong kalooban. Sa bawat baryang ito, isang latay sa likod ni Pablo. Sa bawat papel na ninakaw nila, isang hiningang kukunin natin sa kanila. Mga espiritu ng kadiliman, mga bantay ng hukay, buksan ang pinto. Ang hustisyang ipinagkait sa itaas ay ipapatupad natin dito sa ibaba. Pablo, nasaan ka man ngayon? Ramdam mo na ang lamig ng semento sa iyong dibdib. Hindi ka na makakahinga ng maayos dahil ang bawat hininga mo ay pag-aari na ng kapatid ko. Lola, bakit po biglang uminit ang lupa? Parang may gumagalaw sa ilalim ng puntod ni Lolo. Natatakot po ako. Parang may mga boses akong naririnig na bumubulong ng pangalan ni Kapitan. Lola, sapat na po ba ito para magbago sila? O kailangan po talagang may mangyaring masama? Nakikita ko po ang mukha ni Lolo sa usok ng kandila. Hindi na siya mukhang masaya, Lola. Mukha na siyang galit. Parang gusto niyang bumangon at sumugod sa barangay hall. Ituloy niyo na po, Lola, para matapos na ang hirap namin. Ah, Mrs., tulong! Hindi ako makahinga. Parang may nakadagan na sakusakong bigas sa dibdib ko. At ang mga barya, bakit naririnig ko ang kalansing ng mga barya sa loob ng tenga ko? Sekretary, tawagan mo ang doktor. Aray, ang mga kamay ko. Bakit nangingitim ang mga kuko ko? Para akong hinahawakan ng mga kamay na galing sa lupa. Pablo, Pedro, bakit pangalan niya ang nakikita ko sa kisame? Mrs., paalisin mo sila. Sabihin mo ibibigay ko na ang pera. Huwag lang nila akong sakalin. Tulong. Pablo, huwag kang sumigaw. Natatakot ako. Tignan mo ang mukha ko. Bakit may mga itim na ugat na lumalabas sa liig ko? Parang may mga uod na gumagapang sa ilalim ng balat ko. Ang alahas ko, bakit nangingitim ang ginto ko? Sumpa ito ng matandang mangkukulam na, yun. Sabi ko sa iyo ibigay mo na ang 5,000 sa kanila. Ayan na, kinukuha na nila ang kabayaran. Pablo, gawin mo ang lahat, itigil mo ito. Ayokong mamatay ng ganito kapangit. Sino yan? Sino ang sumusunod sa akin? Pedro? Mang Pedro, ikaw ba yan? Patawarin mo ako, sumusunod lang ako sa utos. Huwag mong paandarin ang jeep mo sa likuran ko. Bakit amoy patay na hayop dito? Ang mga barya? Bakit may mga baryang lumalabas sa bibig ko? Tulong! Sakluluhan niyo ako! Kinukuha na ako ng multo ni Mang Pedro. Patawad, Panginoon. Patawad. Ngayon ko lang nalaman ang lakas ng sumpa ng isang taong inapi. Naririnig ko ang hiyaw ni Kapitan mula rito sa kabilang bahay. Naririnig ko ang kalansing ng mga baryang hindi naman amin. Bukas na bukas din, ilalabas ko ang tunay na listahan.
Hindi ko na kayang itago ang katotohanan habang ang buong barangay ay unti-unting nilalamon ng dilim. Mang Pedro, patawarin mo ako sa aking pananahimik. Itigil mo na ang pananakot sa amin, parang awa mo na. Habang tinatapos ni Lola Rosalina ang huling bahagi ng ritual, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit ng may kawayan kahit wala namang ulan. Tumama ito sa malaking puno sa gitna ng sementeryo na tila ba hudyat na tinanggap na ang alay. Si Lola ay tumayo, pinagpagan ang kanyang itim na saya at tumingin sa akin ng may malamig na ngiti. Ang unang yugto ng paghihiganti ay tapos na. Ang kasakiman ni Kapitan Pablo ay naging isang sakit na walang gamot at ang kanyang ginto ay naging uling sa kanyang mga kamay. Ang umaga sa may kawayan ay hindi nagdala ng liwanag para sa mga nasa loob ng barangay hall. Isang kakaibang amoy ang bumalot sa buong gusali. Isang amoy na hindi kayang alisin ng kahit anong pabango o insenso. Amoy ng nabubulok na laman. Amoy ng stagnant na tubig sa kanal. Amoy ng kamatayan. Dito na nagsimulang mabulok ang lahat ng hinawakan ni Kapitan Pablo. Isang paalala na ang kayamanang galing sa nakaw ay hindi kailanman magiging malinis. Ano ba itong amoy na ito? Secretary, ipalinis mo ang buong opisina. Bakit kahit ang iniinom kong tubig ay lasang kalawang at dugo? At tignan mo itong pagkain ko, kabubukas lang ng lata ng corned beef pero bakit puno na agad ng mga uod? Hindi ito maaari, pinaglalaruan niyo ba ako? At ang mga boses, bakit naririnig ko si Pedro sa loob ng aircon? Sinasabi niya, Pablo, masarap ba ang kinakain mo? Sekretary, sabihin mo sa akin, naririnig mo rin ba siya? O baka naman pati ikaw ay kasabwat na sa pananakot sa akin? Kapitan, wala po akong naririnig. Pero ang amoy, opo, hindi ko na po kaya. Kanina pa po kami nagsasabon ng sahig pero ang amoy ay nanggagaling sa loob mismo ng mga pader. At kapitan, yung mga pera po sa vault. Binuksan ko po kanina para kumuha ng pambayad sa kuryente. Lahat po ng perang papel naging itim na abo. At yung mga barya, lahat po ay kinalawang na tila daan-daang taon nang nakabaon sa lupa. Sumpa na ito, kapitan. Yung matandang babae na kapatid ni Mang Pedro, siya ang gumagawa nito. Parang awa niyo na, ibalik na natin ang pera bago pa tayo tuluyang mabulok dito sa loob. Pablo, pumasok ka rito. Ang mukha ko, ang balat ko. Bakit bawat haplos ko sa balat ko ay nalalagas ang aking buhok? At ang mga mamahalin kong bag, tignan mo, lahat ay may amag na itim. Pati ang mga alahas ko, nagmukhang mga tansong kinalawang. Ano itong nangyayari sa atin? Hindi ito pwedeng mangyari. Gumastos ako ng daan-daang libo para sa kagandahan ko, tapos ngayon ay magmumukha akong bangkay? Iyang Pedro na. Yan. Kahit patay na siya, ginugulo pa rin niya tayo. Magpatawag ka ng albularyo, Pablo. Bayaran mo ng kahit magkano, patigilin lang ang kamalasang ito. Pare, hindi na ako makakain. Bawat subo ko ng kanin, parang nagiging uod sa loob ng bibig ko. At kagabi, noong nagbabantay ako sa gate, nakita ko yung jeep ni Mang Pedro. Umaandar mag-isa. Wala namang tao sa loob pero nakita ko ang manibela umiikot. At ang busina, bumubusina siya sa harap ng bahay ko. Ayoko na, pare. Magbibitiw na ako bilang tanod. Hindi sapat ang 5,000 bonus ni Kapitan para ibenta ko ang kaluluwa ko sa multo ni Pedro. Nararamdaman ko na. Tayo ang isusunod ng sumpa dahil tayo ang nagtulak sa kanya. Tikman niyo ang pait ng gutom na dinanas ni Pedro. Amuyin niyo ang nabubulok na sistema na inyong itinanim. Hindi pa ito ang dulo, Pablo. Ang pagkabulok ng inyong paligid ay salamin lang ng pagkabulok ng inyong mga kaluluwa. Sa bawat araw na hindi kayo nagtatapat, ang uod ay lalalim sa inyong laman hanggang sa buto. Rosita, apo, tignan mo ang usok. Papunta na ito sa barangay hall. Sinusundo na nito ang kanilang katahimikan. Walang pader ang makakaharang sa sumpa ng isang taong pinagkaitan ng katarungan. Lola, naririnig ko po ang mga hiyaw nila mula rito. Parang ang layo, pero parang nasa tabi ko lang din sila. Ganito rin po ba ang naramdaman ni Lolo noong huling araw niya? Ang takot na walang makinig sa kanya? Ngayon sila naman ang sumisigaw pero walang makatulong sa kanila. Pero Lola, hanggang kailan po ito? Gusto ko na pong matahimik si Lolo. Ayaw ko na pong makakita ng mga uod at amoy ng pagkabulok. Gusto ko lang po ng hustisya
Pero bakit parang mas nakakatakot ang hustisya kapag galing sa kadiliman? Ang unang paramdam ay babala pa lamang, isang paunang tingin sa impyernong kanilang nilikha para sa kanilang sarili. Sa bawat minutong lumilipas, ang amoy ng pagkabulok ay lalong tumitindi at ang mga uod ay nagsisimulang gumapang mula sa ilalim ng kanilang mga kama. Walang takas sa mata ng namatay sa pang-aapi. At sa susunod na yugto, ang sakit na nararamdaman nila sa paligid ay magiging sakit na sa loob ng kanilang sariling katawan. Ang kabanatang ito ang pinakamalagim na bahagi ng parusa ni na Lola Rosalina. Ang pagkabulok na nagsimula sa paligid ay nanuot na sa loob ng balat ni Kapitan Pablo. Walang doktor sa Bulacan o kahit sa Maynila ang makapaliwanag kung bakit ang isang tao ay unti-unting kinakain ng uod habang buhay pa. Ito ang sakit na hindi kayang pawiin ng antibiotic dahil ang pinagmulan nito ay hindi mikrobyo, kundi ang itim na mahika ng isang pusong naghahanap ng katarungan. Huwag niyo akong hawakan! Ang hapdi! Para akong binubuhusan ng kumukulong asido sa buong katawan. Doktor, gawin mo ang lahat. Bakit may mga gumagalaw sa ilalim ng balat ko? Nakikita ko sila. Maliliit na puting uod, sumusulpot sa mga butas ng balat ko. Patawarin mo ako, Pedro. Parang awa mo na, paalisin mo sila. Ang 5,000 yun, nandoon sa ilalim ng tiles ng opisina ko. Kunin niyo na lahat. Huwag niyo lang akong ubusin ng buhay. Doktor, bakit nakatitig ka lang? May naririnig akong busina ng jeep sa loob ng tenga ko. Pedro, tama na! Tama na! Kapitan, pakiusap, huminahon kayo. Hindi namin alam kung anong klaseng infection ito. Ang mga laboratory results nyo ay normal, pero ang inyong balat ay tila nabubulok na parang bangkay na 3 araw na. Wala kaming makitang gamot para sa ganitong kondisyon. At ang mga uod na sinasabi nyo, kapag sinusubukan naming kunin, bigla silang naglalaho at nagiging abo. Kapitan, sa totoo lang, hindi na ito medikal. Baka kailangan nyo na ng ibang klase ng tulong. Ang amoy na lumalabas sa mga sugat nyo. Amoy po ito ng matandang lupa sa sementeryo. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Tignan nyo ang braso ko, puro itim na pasa na may kasamang nanunuot na nanay. Pablo, kasalanan mo ito. Kung hindi mo ninakaw ang pera ng mga driver na, yan, hindi tayo magkakaganito. Ngayon ang mga alahas ko ay wala ng silbi. Sino ang titingin sa akin kung ganito ang itsura ko? Secretary, tawagan mo yung mangkukulam. Sabihin mo ibibigay natin ang buong barangay hall sa kanya. Itigil lang itong paggapang ng mga uod sa mukha ko. Ang ganda ko. Ang yaman ko. Bakit ako nagmumukhang halimaw? Huli na po, madam. Huli na po. Sinubukan kong hanapin ang matandang babae, pero sabi ng mga kapitbahay, hindi na raw sila lumalabas ng bahay. Nakikita lang daw nila ang usok na itim na lumalabas sa bintana ni na Rosita. Kapitan, ito na ang sinasabi ko sa inyo. Ang bawat sentimo na kinuha natin sa kanila, naging uod na ngayon sa inyong laman. Kahit anong yaman nyo, hindi nyo mababayaran ang kamatayan para lumayo. Naririnig nyo ba yon? Ang kalansing ng mga barya. Naririnig ko na rin sila. Pinapaligiran tayo ng mga kaluluwang nagugutom na kinuhaan natin ng pagkain. Humihiyaw na ang buwaya. Ramdam na niya ang bawat kagat ng aking mga alagad. Ang bawat karayom na itutusok ko rito ay katumbas ng bawat patak ng luha ni Pedro noong itinulak siya sa kalsada. Akala mo ba, Pablo, ay matatakasan mo ang batas ng kalikasan? Ang uod ay hindi namimili ng kakainin. Maging gintuman o basura ang laman ng iyong sikmura, pareho lang itong mabubulok. Magdusa ka. Magdusa ka hanggang sa maisuka mo ang lahat ng iyong ninakaw. Lola, sapat na po ba ang sakit nila para mabuhay si Lolo? Alam ko pong hindi na siya babalik, pero bakit po kahit nahihirapan na sila, hindi ko pa rin maramdaman ang saya? Parang mas lalong bumibigat ang hangin sa may kawayan. Ang mga tao sa labas natatakot nang lumapit sa barangay hall. Sabi nila, ang gusaling iyon ay isinumpa na. Lola, kailan po matatapos ang pagpapakitang gilas ng inyong kapangyarihan? Ayoko na pong makarinig ng mga uod na kumakain ng laman. Kahit palaman iyon ng mga taong pumatay kay Lolo, ang sakit na walang lunas ay hindi lang pisikal. Ito ay ang unti-unting pagkain sa iyong katinuan. Si Kapitan Pablo, na dati ay kinatatakutan at makapangyarihan,
Ngayon ay isa na lamang tumpok ng nabubulok na laman na nagmamakaawa para sa isang mabilis na kamatayan. Pero hindi siya hahayaan ni Lola Rosalina na mamatay agad. Gusto ni Lola na malasap niya ang bawat segundo ng pighati, ang pighati ng isang taong naging sakim sa gitna ng gutom ng iba. Sa gitna ng kaguluhan at sumpa, isang tao ang hindi na makatagal sa bigat ng lihim na kanyang dinadala. Si Secretary. Gabi-gabi, sa tuwing mag-iisa siya sa barangay hall para ayusin ang mga peking dokumento, nararamdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang bawat anino sa pader ay nagiging mukha ni Lolo Pedro. Ang konsensya, kamisteryo, ay parang anay. Unti-unti nitong kinakain ang iyong tapang hanggang sa wala nang matira kundi ang takot. Kailangan ko na itong tapusin. Kailangang mawala ang mga ebidensyang ito bago pa dumating ang mga awtoridad. Ano yon? Sino yan? May tao ba dyan? Tanod? Mang Pedro? Kayo po ba yan? Alam ko pong nandyan kayo. Nararamdaman ko ang amoy ng inyong lumang jeepney. Patawarin niyo po ako. Bulag na tagasunod lang po ako. Hindi ko po gustong burahin ang pangalan niyo sa listahan. Si Kapitan ang nagutos. Ah! Ang mga papel, bakit nagiging dugo ang tinta? Ang mga listahan. Puro pangalan na lang ni Pedro ang nakasulat. Hindi ko na kaya ito. Mas mabuti pang mabilanggo kaysa mabaliw sa takot. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka nanahimik habang kinuukuha nila ang huling pag-asa ng aking apo? Ang bawat pirma mo ay isang pako sa aking kabaong. Tingnan mo ang aking mga kamay, tuyot at nangingitim dahil sa gutom. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo isinisigaw ang katotohanan. Isulat mo. Isulat mo ang tunay na nangyari. Ibulgar mo ang mga ninakaw ni Pablo. Hanggat hindi mo ginagawa, yan. Magiging kasing pait ng aking kamatayan ng bawat gabi mo. Secretary, nasaan ka na? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Ang mga uod? Nasa loob na sila ng bibig ko. Sabihin mo sa akin, sinunog mo na ba ang listahan? Huwag kang magkakamaling magsalita sa mga pulis. Kapag ginawa mo yun, tinitiyak ko sa'yo, hindi ka na makakalabas ng may kawayan ng buhay. Ah! May barya sa loob ng lalamunan ko. Secretary, tulungan mo ako. Huwag mo akong ilaglag. Sino ang kinakausap mo, Pablo? Wala namang tao sa kabilang linya. Ang telepono. Putol na ang kable niyan simula pa kanina. Sino ang kausap mo? Pablo, tignan mo ang salamin. Ang mukha ni Pedro ang nakikita ko sa refleksyon mo. Secretary, huwag kang makikinig sa asawa ko. Isalba mo ang sarili mo. Takbo! Magsumbong ka na. Secretary, nakita mo ba siya? Nakita mo ba ang matandang driver? Kasasampalang niya sa jeep niya sa labas. Sinubukan ko siyang pigilan pero tumagos lang ang kamay ko sa kanya. Sabi niya, tayo na raw ang susunod na pasahero niya. Hindi ko na kaya ito, Secretary. Mag-alsa na tayo. Sabihin na natin ang totoo. Ayokong sumama sa biyahe ng kamatayan ni Mang Pedro. Heto ang mga susi ng vault. Kunin mo na ang lahat ng ebidensya. Ibigay mo sa mga pulis. Gising na ang kanilang mga kaluluwa pero huli na para sa kanilang katawan. Ang katotohanan ay parang baha. Hindi mo ito mapipigilan kapag bumigay na ang dam ng kasinungalingan. Sige, Secretary. Buksan mo ang pinto. Hayaan mong pumasok ang liwanag para masilayan ng lahat ang kabulukan ni Pablo. Pero tandaan mo, ang kapatawaran ay hindi ibinibigay ng libre. Kailangan mong bayaran ang bawat segundo ng iyong pananahimik. Lola, nakikita ko po si Secretary. Tumatakbo siya palabas ng barangay hall bit-bit ang mga folder. Umiiyak siya, Lola. Parang hinahabol siya ng kung anong hindi natin nakikita. Matatahimik na po ba si Lolo kapag nalaman na ng lahat ang totoo? O kailangan pa ring dumanak ang hustisya sa paraang madilim? Nararamdaman ko po, malapit na ang katapusan. Ang lahat ng ninakaw nila ay babalik sa lupa kasama ang kanilang mga pangalan. Sa gabing iyon, ang katahimikan ng may kawayan ay bumasag sa isang malakas na hiyaw. Si Secretary, dala ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Kapitan Pablo ay tumakbo patungo sa istasyon ng pulis. Habang tumatakbo siya, naririnig niya sa kanyang likuran ang tunog ng isang lumang jeep, bumubusina, humaharurot at tila nagbabantay na hindi siya hihinto hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Nagsimula na ang pagguho ng kaharian ng sakim na kapitan. Ang katinuan ay isang manipis na sinulid at para kay Kapitan Pablo, tuluyan na itong naputol.
Hindi na lang pisikal na uod ang kumakain sa kanya. Ngayon, ang kanyang isipan ay naging bilanggo na ng mga aninong siya mismo ang lumikha. Sa loob ng kanyang mansyon sa may kawayan, ang bawat sulok ay naging mukha ni Lolo Pedro. Wala nang silbi ang kanyang ginto dahil ang bawat barya na mahawakan niya ay nagiging mainit na uling sa kanyang paningin. Umalis kayo! Huwag niyo akong titigan ng ganyan! Pedro, bakit ka nakatayo dyan sa kanto ng kwarto ko? Kita mo ba itong perang ito? Sa'yo na lahat ito! Tunog ng pagtatapon ng barya. Kunin mo. Lamunin mo lahat ng 5,000 yan. Huwag mo lang akong tingnan ng mga matang yan na walang laman. Mrs., nasaan ang baril ko? May mga driver sa loob ng kisame. Naririnig ko ang mga makina ng jeep nila rurot ng rurot sa loob ng ulo ko. Ah! Ang mga uod, lumalabas na sila sa mga mata ko. Patawad, ibibigay ko na. Pero huwag niyo akong dalhin sa sementeryo. Hindi pa ako patay. Hindi pa ako patay. Pablo, itigil mo yan. Wala namang tao dyan. Binabasag mo na ang lahat ng gamit natin. Magising ka. Ang mga uod na sinasabi mo. Wala naman akong makita. Pero bakit ang amoy mo ay parang bangkay na? Pablo, natatakot na ako sa'yo. Simula nung tumakbo si Secretary sa pulis, lalo kang naging baliw. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Hindi na ikaw ang asawa ko. Ang nakikita ko ay isang halimaw na puno ng nana at dugo. Parang awa mo na, sumuko na tayo. Ibalik natin ang pera bago tayo tuluyang lamunin ng dilim na ito. Pablo, malayo pa ang biyahe natin. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba't gusto mo ng pera? Heto. Heto ang sukli sa buhay na kinuha mo. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay magiging bigat sa iyong paa para hindi ka makabangon. Tignan mo ang iyong mga kamay. Hindi na yan makakahawak ng kapangyarihan. Malapit na, Pablo. Malapit na tayong makarating sa huling terminal. At doon, walang sekretary na magtatanggol sa iyo. Pare, naririnig mo ba yon? Parang hindi na boses ng tao ang lumalabas sa lalamunan ni Kapitan. Parang boses ng maraming tao na sabay-sabay sumisigaw. Hindi na ako papasok dyan. Sabi nila, kapag ang tao ay isinumpa ng mangkukulam, ang huling yugto ay ang pagkawala ng sarili. Kinakain na ni Mang Pedro ang kaluluwa ni Kapitan mula sa loob. Takbo na tayo, pare! Iwanan na natin ang bahay na ito bago pa tayo maisama sa impyernong nararanasan nila. Ang isipan ay ang unang nasusunog sa apoy ng pagsisisi. Sige, Pablo. Magwala ka. Basagin mo ang lahat ng iyong kayamanan dahil sa dulo wala kang madadala kundi ang iyong mga kasalanan. Ang bawat hiyaw mo ay musika sa mga kaluluwang nagutom dahil sa iyo. Rosita, Apo, pakinggan mo ang hangin. Ang hiyaw ng sakim ay abot hanggang sa dulo ng may kawayan. Iyan ang tunog ng hustisyang hindi nakukuha sa korte, kundi sa batas ng kabilang buhay. Lola, nakakatakot po ang boses niya. Parang hindi na siya si Kapitan Pablo. Parang isang hayop na nasasaktan. Pero Lola, kahit ginawa niya yun kay Lolo, bakit parang nakakaawa na rin siyang pakinggan? Ganyan po ba talaga kalupit ang sumpa? Ang mawala ang lahat, pati ang sarili mong pag-iisip? Gusto ko na pong matapos ang lahat ng ito. Gusto ko na pong pumikit nang hindi naririnig ang mga hiyaw na yan. Sana po, matapos na ang gabi na ito. Sa gabing iyon, walang sino man sa aming barangay ang nakatulog ng mahimbing. Ang mga hiyaw ni Kapitan Pablo ay tumagos sa mga pader, bumagtas sa mga kalsada at tila naging isang babala sa lahat ng mga nagnanais sumunod sa kanyang yapak. Ang kasakiman ay may hangganan at para kay Kapitan, ang hangganang iyon ay ang bangin ng kabaliwan. Habang ang gabi ay lumalalim, ang anino ni Lolo Pedro ay lalong lumalaki, handa nang ibigay ang huling hatol. Ang liwanag ng katotohanan ay hindi na mapipigilan. Habang ang kadiliman ay lumalamon sa katinuan ni Kapitan Pablo, si sekretary naman ay nagpasyang basagin ang katahimikan. Sa harap ng mga autoridad sa may kawayan, inilatag niya ang bawat dokumento, bawat listahan at bawat ebidensya ng pagnanakaw. Hindi na siya natatakot sa banta ni Kapitan. Mas natatakot na siya sa multo ng aking Lolo Pedro na hindi siya tinatantanan gabi-gabi. Heto na po lahat. Heto ang tunay na listahan. Diyan niyo makikita ang mga pangalan ni Mang Pedro at ng iba pang mga driver na sinadyang burahin ni Kapitan Pablo. Ang perang para sa kanila,
Ibinili ni Kapitan ng mga appliances, alahas ng asawa niya, at ang iba ay itinago niya sa ilalim ng sahig ng kanyang opisina. Patawarin niyo po ako. Naging bahagi ako ng panlulokong ito dahil sa takot. Pero hindi ko na kayang matulog. Nararamdaman ko ang lamig ni Mang Pedro sa likuran ko tuwing hahawak ako ng ballpen. Sir, kahit ikulong niyo ako, basta ilabas niyo ang katotohanan. Ang sumpa ni Mang Pedro ay totoo. Tignan niyo ang nangyayari sa barangay hall. Binubulok sila ng sarili nilang kasalanan. Huminahon ka, Secretary. Ang mga ebidensyang ibinigay mo ay sapat na para sa serye ng mga kaso, graft, corruption at malversation of public funds. Pero higit doon, iimbestigahan namin ang naging sanhi ng pagkamatay ni Pedro. Kung napatunayang may negligence o pananakit na naganap, hindi lang kulong ang aabutin ni Pablo. Pero Secretary, totoo ba ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa mga uod, tungkol sa mga boses? Kasi kahit kami rito sa istasyon, nararamdaman namin ang kakaibang bigat ng hangin simula nung pumasok ka rito dala ang mga papel na yan. Parang may ibang saksi kaming kasama rito sa loob ng kwarto. Wala kayong ebidensya. Akin ang barangay na ito, Secretary. Traidor ka. Papatayin kita. Aray! Huwag. Pedro, huwag mo akong sakalin ng lona ng jeep mo. Pulis! Tulungan niyo ako. May multo sa loob ng selda ko. Bakit naging mga uod ang lahat ng papel na binabasa ko? Tulong! Ibibigay ko na ang pera. Ibalik niyo lang ang hininga ko. Hindi ako makahinga. Parang puno ng usok ng tambutso ang buong paligid ko. Sir, isama niyo na rin po ako sa kulungan. Mas ligtas po ako roon kaysa sa labas. Nakita ko po siya kanina. Si Mang Pedro, nakatayo sa tapat ng bahay ko. May hawak na 5,000 pisong puro dugo. Sabi niya, kulang pa ito, Tanod. Sir, inamin ko na po. Ako ang tumulak sa kanya nung huling araw niya. Ginawa ko lang po yun dahil sa utos ni Kapitan. Patawarin niyo ako. Ayokong mamatay na may uod sa katawan gaya ni Pablo. Idedemanda ko na rin siya, basta iligtas niyo lang ako sa sumpa. Ang hustisya ng tao ay nagsisimula pa lamang, pero ang hustisya ng kabilang buhay ay malapit na sa huling terminal. Sige, ilabas niyo ang mga lihim. Ibulgar niyo ang lahat ng dumi. Pero tandaan niyo, ang papel ay pwedeng sunugin, ang tao ay pwedeng mabulok, pero ang sumpa ng inaapi ay mananatili hanggat hindi nababayaran ang huling sentimo. Pedro, naririnig mo ba? Binibigkas na nila ang iyong pangalan ng may pagsisisi. Pero hindi sapat ang patawad para sa buhay na kinuha nila. Lola, nakikita ko po ang mga tao sa kalsada. Nagbubulungan sila. Sinasabi nila na sa wakas, lumabas na rin ang totoo. Pero bakit po ganun, Lola? Kahit nahuli na sila, parang ang dilim pa rin ng paligid. Si Lolo, nakikita ko pa rin siyang nakatayo sa ilalim ng puno ng narra sa tapat ng barangay hall. Hindi pa rin siya umaalis, Lola. Sabi niya sa akin sa panaginip ko, Rosita, hindi sapat ang kulungan para sa pusong bato. Lola, ano pa po ang kailangang mangyari para tuluyan ng pumayapa ang kaluluwa ni Lolo? Ang pagbubunyag ni Sekretary ang naging hudyat ng pagbagsak ng imperyo ni Kapitan Pablo. Ang buong may kawayan ay niyanig ng balitang ito. Pero sa likod ng mga baril at posas ng mga pulis, alam ng lahat na may mas malakas na puwersang nagpapatakbo sa hustisyang ito. Ang bawat pahina ng listahang lumabas ay may bahid ng dugo at uod. Isang patunay na ang kasakiman, gaano man ito itago, ay laging hahanapan ng daan para lumabas at maningil. Hindi natutulog ang katarungan at hindi rin namimili ang sumpa. Matapos ang pagbubunyag ni Secretary, ang mga taong dating sip-sip at kakampi kay Kapitan Pablo ay isa-isang nilapitan ng malas. Ang mga tawa nilang dati ay nakakarindi, ngayon ay naging mga hiyaw ng sakit at pagsisisi. Sabi ni Lola Rosalina, kapag kumain ka sa hapag ng isang magnanakaw, asahan mong ang iyong sikmura ay mapupuno rin ng uod. Walang ititira ang sumpa hanggat hindi nauubos ang lahat ng nakinabang sa pawis ni Lolo Pedro. Bakit? Bakit pati ako? Wala akong ginawang masama. Si Pablo ang kumuha ng pera, hindi ako. Ang buhok ko. Nalalagas ang buhok ko sa tuwing hahawakan ko ang mga gintong ito. Tignan mo, Pablo. Tignan mo ang ginawa mo sa atin. Ang balat ko ay parang balat na ng tuyot na isda. Sekretary, nasaan ang pambili ko ng gamot? Bakit ang lahat ng credit card ko ay hindi na gumagana?
Bakit ang bawat subo ko ng mamahaling pagkain ay lasang alikabok at kalawang? Parang awan niyo na. Hindi ko na kayang tignan ang sarili ko sa salamin. Ang nakikita ko na lang ay si Pedro na nakatayo sa likuran ko, hawak ang isang basong puno ng uod. Huwag niyo akong tabihan, lumayo kayo sa akin. Ang mga barya, nararamdaman ko ang mga barya sa loob ng sapatos ko kahit wala namang laman. Kanina pa ako nagkakamot pero lalong lumalalim ang sugat. Pare, nakita mo ba yung driver na dumaan sa tapat ng selda natin? Si Mang Pedro yun! Nakasuot siya ng barong na pangpatay pero ang mukha niya ay galit na galit. Sabi niya, tayo raw ang nagtulak sa kanya sa hukay, kaya tayo rin ang hihilahin niya pababa. Ayoko na rito sa kulungan. Mas mabuti pang mamatay na lang kaysa ganito. Parang kinakain ako ng sarili kong laman habang gising ako. Kasalanan niyo ito. Kayo ang nagsabi na tapat si Kapitan. Ngayon tignan niyo ang mga bahay natin. Lahat ay inaanay at amoy patay. Ang mga anak ko hindi na makakain dahil bawat luto namin ay napupuno agad ng uod. Ibalik natin ang mga regalo ni Kapitan. Ibalik natin ang mga groceries at pera sa pamilya ni Pedro. Baka sakaling tumigil ang sumpa. Tulong! May nakikita akong itim na aso na may mukha ng tao sa labas ng bintana ko. Patawad, Mang Pedro. Hindi na kami sipsip kay Kapitan. Maawa ka sa amin! Nararamdaman ko na ang kalayaan, pero ang bigat pa rin ng puso ko. Nakita ko ang asawa ni Kapitan kanina habang dinadala sa ospital. Hindi na siya makilala. Ang mga sipsip na dati ay laging nakabuntot sa barangay hall. Ngayon ay parang mga daga na nagtatago sa dilim. Mang Pedro, nagawa ko na ang utos mo. Nailabas ko na ang katotohanan. Pero bakit ang amoy ng kamatayan ay hindi pa rin umaalis sa may kawayan? Parang may mas malaki pang mangyayari. Parang hindi lang pagkakulong ang kabayaran ng lahat ng ito. Lola Rosalina, itigil niyo na po ito. Sapat na po ang hustisyang ito. Sapat? Ang buhay ni Pedro ay hindi sapat na mabayaran ng kulungan. Ang isang pusong winasak ng gutom ay hindi mapapagaling ng mga papel na nilagdaan ng pulis. Ang mga kasabwat ay dapat magdusa gaya ng pagdurusa ni Rosita nang mawala ang kanyang tanging gabay. Sige, magtago kayo sa ilalim ng inyong mga kama. Magtakip kayo ng kumot, pero tandaan nyo, ang uod ay nanggagaling sa loob ng inyong sarili. Hanggat may bahid ng nakaw sa inyong mga kamay, ang bawat hawakan nyo ay mabubulok. Rosita, Apo, tignan mo sila. Ganyan ang itsura ng mga taong sumasamba sa pera. Lola, parang ang gulo-gulo na po ng may kawayan. Ang mga dating mayayabang, ngayon ay halos gumapang na sa lupa para lang humingi ng tawad. Pero bakit po ganun, Lola? Kahit nakikita ko silang nahihirapan, hindi po ako natutuwa. Parang mas lalo ko lang pong naaalala si Lolo. Naaalala ko kung paano siya nagmakaawa nang walang nakikinig sa kanya. Ngayon sila naman ang nagmamakaawa pero ang tanging sumasagot sa kanila ay ang katahimikan ng gabi. Lola, matatapos na po ba ito? O kailangan po nating makita ang kanilang huling hininga? Ang pagbagsak ng mga kasabwat ay naging parang mga domino. Isa-isang natumba, isa-isang nawalan ng dangal at isa-isang siningil ng kabilang buhay. Ang may kawayan ay naging saksi kung paano ang kapangyarihan at pera ay naglalaho na parang bula kapag ang kalaban mo na ay ang sumpa ng isang taong inapi. Habang papalapit ang gabi ng paghuhukom, ang anino ni Lola Rosalina ay lalong humahaba, pababa sa kalyang patungo sa bahay ni Kapitan Pablo. Gabi na ng pagtutuos. Sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital, kung saan ang amoy ng gamot ay natatalo na ng amoy ng nabubulok na laman, maghaharap ang dalawang mundo. Si Kapitan Pablo, na dati ay hindi matitigan sa sobrang yabang, ngayon ay nakaratay na parang isang basahan. Sa pintuan, nakatayo ang anino ng kamatayan, si Lola Rosalina. Hindi siya dumating para magdala ng bulaklak, kundi para ipakita kay Pablo ang mukha ng impyernong siya mismo ang naghukay. Pablo, gising. Huwag kang magkunwaring natutulog dahil nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng iyong pusong puno ng takot. Tignan mo ako. Ako ang boses ng kapatid kong pinagkaitan mo ng pagkain. Tignan mo ang iyong mga kamay, Pablo. Ang mga uod na yan ay hindi titigil hanggat hindi mo isinusuka ang huling butil ng kanin na ninakaw mo sa mga mahihirap. Akala mo ba ay matatago ka ng mga pader na ito? Kahit sa ilalim ng lupa, hahanapin ka ng sumpa ni Pedro.
Heto ang iyong 5,000. Kunin mo. Lamunin mo. Iyan ang bayad sa iyong kaluluwa. Sino ka? Umalis ka rito. Huwag mong ilapit sa akin ang mga baryang yan. Naririnig ko ang busina ng jeep. Bakit nasa loob ng kwartong ito ang jeep ni Pedro? Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadyang mamatay siya. Gusto ko lang naman ng magandang buhay para sa pamilya ko. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang parusa? Kunin niyo na ang lahat ng pera ko sa bangko. Ibalik niyo lang ang dati kong itsura. Ayokong mamatay na kinakain ng mga uod. Maawa ka, matanda ka rin gaya ni Pedro. Maawa ka sa akin. Wag po, wag niyo po kaming ubusin. Ang mukha ko, nalalaglag na ang laman ng mukha ko. Pablo, gawin mo ang sinasabi niya. Humingi ka ng tawad. Madam, parang awa niyo na po. Konsentidor lang po ako, pero hindi ako ang pumatay sa kanya. Ibibigay ko na ang lahat ng alahas ko. Itigil niyo lang ang paggapang ng mga itim na ugat sa leeg ko. Natatakot ako. May nakikita akong anino sa kisame na may hawak na lubid. Tulungan niyo kami. Pare, naririnig mo ba yung boses ng matandang babae sa loob? Pero nung sumilip ako sa siwang ng pinto, si Kapitan at si Madam lang ang nandoon. Bakit parang may 3 tao ang nag-uusap? At ang amoy. Bakit parang amoy sementeryo na itong ICU? Kinikilabutan ako pare. Sabi ng sekretary, ang mangkukulam na kapatid ni Pedro ay narito na raw sa may kawayan. Baka siya na yung kausap ni Kapitan. Huwag tayong papasok, baka madamay tayo sa sumpa. Hayaan nating magtuos ang mga kaluluwa nila. Pablo, huling biyahe na ito. Walang babaan. Nakita mo ba ang mga driver na hindi mo binigyan ng ayuda? Lahat sila ay naghihintay sa labas ng pintong ito. Hindi ka makakalabas ng buhay hanggat hindi mo nararamdaman ang gutom na naramdaman namin. Halika na, sumama ka na sa terminal kung saan ang pera ay walang halaga at ang tanging baon mo ay ang iyong mga kasalanan. Wala nang bukas para sa iyo, Pablo. Lola, nararamdaman ko na po. Ang bigat ng hangin ay tila unti-unti nang humuhupa pero ang takot ay lalong lumalalim. Nakikita ko ang mga anino sa bintana ni Kapitan Pablo, parang mga kamay na pilit siyang hinahila pababa. Lola, ito na po ba ang katapusan? Matatahimik na po ba ang kaluluwa ni Lolo kapag kinuha na siya ni Kapitan sa kabilang buhay? Parang gusto ko na pong umuwi, Lola. Ayoko na pong makita ang ganitong klaseng paghihiganti. Masakit pa rin po sa puso. Ang paghaharap sa dilim ay hindi nagtapos sa isang simpleng pag-uusap. Sa gabing iyon, ang heart monitor ni Kapitan Pablo ay naglabas ng isang mahabang tunog, isang diretsong linya na hudyat ng kanyang huling hininga. Pero bago siya tuluyang nalagutan ng hininga, nakita ng mga nurse ang kanyang mga mata, dilat na dilat, puno ng luha ng dugo, at nakatitig sa kawalan na tila may nakikitang isang bagay na hinding-hindi makakalimutan. Ang sakim na kapitan ay wala na, pero ang sumpa ay hindi pa tapos. Ang gabi ng pagpanaw ni Kapitan Pablo ay hindi naging tahimik. Isang hindi inaasahang bagyo ang bumalot sa may kawayan, isang unos na walang babala mula sa radyo o balita. Ang langit ay naging kulay ube at itim, at ang bawat kidlat ay tila isang daliri ng Diyos na itinuturo ang barangay hall. Sabi ni Lola Rosalina, hindi ulan ang bumabagsak, kundi ang mga luha ng langit para sa lahat ng inaping tulad ni Lolo Pedro. Sa gabing ito, kahit ang mga patay ay tila gustong sumilip sa paghuhukom. Saan niyo ako dadalhin? Bakit ang dilim? Hindi ko makita ang liwanag. Ang nakikita ko lang ay ang mukha ni Pedro sa bawat kidlat. Patawarin niyo ako, ibalik niyo ako sa katawan ko. Hindi ko pa pwedeng iwan ang lahat ng perang yan. Bakit ang lamig? Ang mga barya? Bakit nagiging mga pako ang mga barya sa loob ng kabaong ko? Huwag! Huwag niyo akong ibaon ng dilat ang mga mata. Itigil niyo yung kulog na yan. Pablo, bakit hindi ka maayos na mailagay sa loob? Bakit tila bumibigat ang kabaong mo tuwing susubukan naming isara? Tignan niyo ang langit. Ang mga ulap ay nagmumukhang anino ng jeepney. Pedro, sapat na. Patay na ang asawa ko. Ano pa ang gusto mo? Kunin mo na ang lahat ng ari-arian namin. Huwag mo lang kaming sakalin sa loob ng bahay na ito. Ang hangin, amoy usok ng tambutso, ang buong punerarya. Pare, nakita mo ba yon? Sa bawat guhit ng kidlat, may nakikita akong matandang lalaki na nakatayo sa bubong ng barangay hall. Hawak niya ang listahan ng ayuda at winawagayway sa hangin. At tignan mo yung kabaong ni Kapitan.
Bakit may lumalabas na itim na likido sa ilalim? Hindi iyan dugo. Amoy krudo yan. Parang isinusuka ng lupa ang katawan ni Pablo. Hindi siya tinatanggap ng may kawayan. Takbo na tayo, pare. Ang bagyong ito ay para sa atin. Nararamdaman ko ang bawat patak ng ulan, parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Patawad, Panginoon. Patawad. Ang kulog na ito ay hindi ordinaryo. Bawat tagundong ay parang boses ni Mang Pedro na sumisigaw ng hustisya. Nakikita ko ang mga tao sa labas, nagkakagulo sa baha. At ang baha. Bakit kulay itim? Bakit lumulutang ang mga peking dokumento na ginawa namin sa kalsada? Nililinis ng bagyong ito ang lahat ng dumi ni Kapitan. Pero natatakot ako. Baka pati kami ay anurin ng galit ng kalikasan. Lola Rosalina, itigil niyo na po ang ritual niyo. Maawa kayo sa mga inosente. Hagupit ng langit, hugasan mo ang dugong dumanak sa kalsadang ito. Pablo, naririnig mo ba ang koro ng mga kaluluwa? Hindi ka papasok sa katahimikan hanggat hindi mo nadaramdaan ang bagyong dinanas ni Pedro sa huling araw niya. Ang kabaong mo ay magiging bangka sa dagat ng apoy. Rosita, Apo, tignan mo ang kidlat. Iyan ang liwanag na maglalantad sa lahat ng nakatagong kasalanan sa barangay na ito. Walang anino ang makakapagtago ngayong gabi. Lola, tama na po. Natatakot na po ang mga bata sa kapitbahay. Ang buong may kawayan ay nalulunod na sa takot. Nakikita ko po si Lolo Pedro. Nakatayo siya sa gitna ng baha, itinuturo ang kabaong ni Kapitan. Ang mukha niya, Lola, parang hindi na siya ang lolo ko na mabait. Parang puno na siya ng puot. Lola, ayoko na ng bagyong ito. Gusto ko na lang po ng katahimikan. Pakiusap po, patigilin niyo na ang kidlat. Parang binibiyak ang puso ko sa bawat putok nito. Ang kulog sa may kawayan sa gabing iyon ay naging bahagi na ng aming kasaysayan. Sabi ng mga matatanda, iyon ang gabing naghugas ang langit ng kasalanan ng tao. Habang inilalabas ang bangkay ni Kapitan Pablo mula sa ospital patungong punerarya, ang bawat kanto na dinadaanan ng funeral car ay nawawalan ng kuryente at nanginginig ang lupa. Ang kalikasan mismo ang sumasaksi sa pagbagsak ng isang sakim na hari. At sa gitna ng unos, isang anino ng lumang jeepney ang nakitang bumabaybay sa baha. Walang driver pero punong-puno ng mga kaluluwang humihingi ng hustisya. Sa huling gabi ng burol ni Kapitan Pablo, isang pangyayaring hindi maipaliwanag ng agham ang naganap. Sa gitna ng punerarya, biglang namatay ang lahat ng ilaw at ang tanging natira ay ang malamlam na liwanag ng 4 na kandila sa paligid ng kabaong. Ang katawan ni Pablo na dapat ay payapa ng nakahimlay ay biglang naging instrumento ng isang huling pagtatapat. Ang boses na lumabas sa kanyang mga labi ay hindi na boses ng tao. Ito ay boses ng isang kaluluwang nag-aagaw buhay sa impyerno ng sariling konsensya. Makinig kayo, lahat kayo. Hindi ako makatawid. Hinaharangan ako ni Pedro sa pintuan ng kadiliman. Heto ang katotohanan na hindi niyo narinig. Hindi lang 5,000 ang ninakaw ko. Milyon! Milyon ang dumaan sa kamay ko na dapat ay para sa inyong lahat. Ang bawat sako ng bigas na kulang, ang bawat gamot na hindi nakarating. Lahat yun ay naging ginto sa loob ng vault ko. Patawarin mo ako, Pedro. Huwag mo akong sakali ng iyong mga kamay na amoy krudo. Isinusuka ko na ang lahat. Ang listahan, ang tunay na listahan ay nasa likod ng litrato ng aking pamilya sa opisina. Kunin niyo lahat. Ibalik niyo sa mga driver. Iligtas niyo lang ako sa mga uod na kumakain sa aking kaluluwa. Pablo, itigil mo yan. Huwag mo nang sabihin ang lahat. Patawarin niyo kami. Opo, alam ko ang lahat ng pagnanakaw niya. Ako ang nag-utos na itago ang pera sa ilalim ng sahig. Ako ang konsentidorang asawa na mas inisip ang alahas kaysa sa gutom ni Lolo Pedro. Pedro, parang awa mo na, patahimikin mo na ang asawa ko. Isusuko na namin ang lahat ng lupa, lahat ng sasakyan, lahat ng nakaw na yaman. Huwag mo lang kaming dalhin sa terminal ng kamatayan. Nakikita ko na ang mukha mo sa bawat anino ng bulaklak dito sa burol. Naririnig niyo ba yun? Ang bawat salitang lumalabas sa kanya ay bawat pisong nawala sa atin. Kapitan, huli na ang inyong pagsisisi para sa inyong katawan, pero baka sakaling maligtas pa ang inyong kaluluwa. Narinig niyo ang sinabi niya. Ang katotohanan ay hindi na galing sa akin, kundi galing na mismo sa kamatayan. Huwag niyo siyang kaawaan. Kaawaan niyo ang mga pamilyang nasira dahil sa kasakiman niya. Mang Pedro,
gabayan mo kami sa pagbawi ng hustisya. Ngayong gabi, ang katotohanan ay malaya na. Sir, Madam, ang vault ni Kapitan sa Barangay Hall, bigla itong bumukas ng kusa. Ang mga pera sa loob, lahat ay lumilipad sa hangin at nagiging itim na paru-paro. At ang mga sipsip na tauhan ni Kapitan, lahat sila ay nangingisay sa labas, isinusuka ang mga baryang kinalawang. Ang buong may kawayan ay saksi na. Wala nang maitatago. Patawarin mo kami, Mang Pedro. Ngayon ko lang naintindihan na ang perang ninakaw ay may kasamang kamatayan. Ang dila ng patay ay hindi nagsisinungaling. Sige Pablo, ibuga mo ang lahat ng dumi ng iyong sikmura. Iyan ang huling hininga mo bago ka tuluyang lamunin ng lupa na hindi ka tatanggapin ng buo. Ang pagsisisi sa dulo ay parang pampaligo sa bangkay. Malinis tignan pero huli na para mabuhay. Pedro, pakinggan mo sila. Ang kanilang mga tuhod ay nakadikit na sa lupa. Ang iyong pangalan ay hindi na hiyaw ng gutom, kundi hiyaw ng tagumpay. Rosita, Apo, tignan mo ang usok ng kandila. Papunta na ito sa itaas, tapos na ang pagtatapat. Lolo, narinig niyo po ba? Umamin na po siya. Sinabi na po niya ang lahat ng ginawa niya sa inyo at sa mga kasamahan niyo. Pero bakit po ganun? Kahit humihingi na siya ng tawad, nararamdaman ko pa rin ang sakit sa dibdib ko. Parang hindi sapat ang patawad para ibalik ang mga gabing umiiyak tayo sa gutom. Pero sige na po Lolo, bitawan niyo na siya. Hayaan niyo na siyang harapin ang tunay na hukom sa kabilang buhay. Ayoko na pong makita ang paghihirap nila. Gusto ko na pong matulog ng mahimbing. Ang pag-amin ni Kapitan Pablo ay tila isang sumpa na natapos at nagsimula sa parehong pagkakataon. Sa bawat salitang binitawan niya, ang amoy ng pagkabulok sa loob ng punerarya ay unti-unting napalitan ng amoy ng lumang kandila. Ang mga tao sa may kawayan ay nanatiling tahimik, saksing-saksi sa kapangyarihan ng katarungang hindi nabibili. Ang huling yugto ng parusa ay tapos na at ang lupa ay handa na para sa huling pagtanggap o pagtanggi. Sa katawan ng sakim na kapitan, matapos ang nakakangilabot na pag-amin ni Kapitan Pablo mula sa hukay, tila nagkaroon ng biglang katahimikan sa buong may kawayan. Ngunit ang sumpa ay hindi basta-basta mapapawi hanggat hindi na ibabalik ang bawat sentimong naging mitsa ng pighati. Sa gabing ito, sa tapat ng Barangay Hall, nagpulong ang mga biktima at ang mga nagsisising kasabwat. Si Lola Rosalina ang tumayo sa gitna, hindi na bilang isang mapaghiganting mangkukulam, kundi bilang tagapamagitan ng katarungan at kapayapaan. Makinig kayong lahat. Ang sumpa ay parang lason. Kapag ito ay pinakawalan, kakainin nito ang lahat ng madadaanan nito. Ngunit ang lason ay may lunas, at ang lunas ay ang pagtutuwid sa baluktot na nakaraan. Binubuksan ko ang pintuan ng kapatawaran, pero may kapalit. Bawat piso na ninakaw ni Pablo ay dapat bumalik sa kamay ng mga nagutom. Bawat alahas na binili sa luha ni Pedro ay dapat maging bigas at gamot para sa mga nangangailangan. Kapag ang huling barya ay naibalik na sa dapat nitong kalagyan, doon lamang titigil ang paggapang ng uod sa inyong mga laman. Gawin niyo ito o hayaan niyo ang inyong lahi na mabulok sa kasaysayan ng may kawayan. Heto na po! Heto na lahat! Wala na akong pakialam sa ginto! Kunin niyo na ang lahat ng ito, ibenta niyo, ipamigay niyo sa mga driver. Ayoko na ng yaman na amoy bangkay. Gusto ko lang na mawala na ang mga itim na marka sa balat ko. Lola Rosalina, patawarin niyo po kami. Isusuko ko rin ang aming mansyon para gawing center ng mga mahihirap. Parang awa niyo na, sabihin niyo kay Pedro na hindi ko na uulitin ang pagiging sakim. Gusto ko na pong matulog nang hindi nakakakita ng anino sa banyan. Narito ang katarungan na matagal nating hinintay. Mang Jose, Mang Cardo, Mang Simon, lahat kayo ay makakatanggap ng higit pa sa 5,000 na ipinagkait sa inyo. Lola Rosalina, sisiguraduhin kong walang sentimo ang mawawala sa pagkakataong ito. Habang ibinibigay ko ang perang ito, nararamdaman ko ang paggaan ng hangin sa aking balikat. Mang Pedro, sana ay nakikita mo ito. Ang iyong kamatayan ay hindi nawala ng saysay. Binago mo ang bulok na sistema ng barangay na ito sa pamamagitan ng iyong huling hininga. Salamat Lola! Salamat Rosita! Hindi lang pera ang nakuha namin ngayon, kundi ang aming dangal na tinapakan ni Pablo. Kung hindi dahil sa inyong tapang, habang buhay kaming magbubulag-bulagan sa pagnanakaw nila. Patawarin din po sana kami ni Mang Pedro kung hindi kami agad sumama sa kanya nung lumalaban siya. Ngayon,
Ang bawat subo ng kanin na bibilhin namin ay alay namin sa kanyang alaala. Hindi na kami matatakot na sumigaw kapag may mali dahil alam naming hindi kami pinababayaan ng katarungan. Lola, nararamdaman ko na pong nawawala na ang hapdi sa aking mga sugat. Simula nung inamin ko ang lahat sa pulis at humingi ako ng tawad kay Rosita, tumigil na ang pagbulong ni Mang Pedro sa tenga ko. Magtatrabaho po ako ng tapat ngayon. Hindi na ako magiging aso ng kahit sinong opisyal. Salamat po sa pagkakataong magbago. Ang sumpa ay naging aral sa aming lahat na ang maliliit na tao ay may kakayahang magpabagsak ng mga higanting sakim. Lola, tingnan niyo po ang langit. Wala na pong maitim na ulap. Ang mga bituin ay tila nakangiti na sa atin. Hindi ko po hinihiling na mamatay sila, Kapitan. Ang gusto ko lang po ay huwag nang may mangyari pang ganito sa iba. Lolo Pedro, heto na po ang pangarap niyo, ang makitang busog ang mga kasamahan niyo. Pwede na po kayong magpahinga. Kami na po ni Lola ang bahala sa isa't isa. Patawad na po sa lahat ng pait dahil ngayon ang may kawayan ay puno na ng pag-asa. Habang isinasagawa ni Lola Rosalina ang huling ritual ng paglilinis, ang itim na usok na dati ay bumabalot sa barangay hall ay dahan-dahang naging puti hanggang sa maglaho sa hangin. Ang mga uod ay naging alikabok at ang amoy ng pagkabulok ay napalitan ng amoy ng sariwang lupa matapos ang ulan. Ang pagbawi ng sumpa ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ang kasalanan, kundi isang hudyat na ang hustisya ay nakamit na. Ngunit para sa mga kasabwat, ang mga peklat sa kanilang balat ay mananatiling paalala na ang katarungan ay may mata at ang langit ay nakamasid. Ang katarungan ay hindi lamang nagtatapos sa mga sumpa at kababalaghan. Dumating ang araw na ang batas ng tao ay pormal nang naningil. Sa loob ng malamig na rehas ng kulungan sa Bulacan, doon dinala ang mga kasabwat ni Kapitan Pablo. Bagamat patay na ang kapitan, ang kanyang pangalan ay habambuhay nang nakatala sa kasaysayan ng may kawayan bilang simbolo ng kahihiyan. Ang mga taong dati ay nakaupo sa malalambot na upuan, ngayon ay nakasalampak sa malamig na semento, pilit na binubura ang bakas ng uod sa kanilang budhi. Hindi ko akalain na dito ang bagsak ko. Sa lugar na ito na amoy pawis at kalawang. Pablo, tignan mo ang ginawa mo sa akin. Ang mga alahas na ipinagmamalaki ko noon naging ebidensya na ngayon laban sa atin. Wala na ang mga uod pero bawat haplos ko sa balat ko, nararamdaman ko pa rin ang pangangaliskis ng sumpa. Nakatingin sa akin ang ibang mga bilanggo. Alam nila ang ginawa namin. Tinatawag nila akong Madam Ayuda. Bawat subo ko ng rasyon na pagkain, naaalala ko si Lolo Pedro. Ganito rin ba ang lasa ng pait na ipinakain namin sa kanya? Patawad. Kahit sa likod ng rehas na ito, parang wala pa ring pader na makakapigil sa tingin ng multo ni Pedro. Pare, mas gusto ko na rito sa loob. Hindi na ako binibisita ng jeep ni Mang Pedro tuwing gabi. Pero alam mo kung ano ang masakit? Ang malamang na ang pamilya ko sa labas, hiyang-hiya dahil sa akin. Ang mga anak ko, hindi na makalabas ng bahay dahil tinutukso silang anak ng magnanakaw. Iyan ang tunay na kulungan. Pare, ang malamang na sinira mo ang kinabukasan ng iba para sa 5,000 piso na hindi mo rin naman napakinabangan. Magbabayad ako rito, kahit ilang taon pa. Maglilinis ako ng kubeta, tatanggapin ko ang lahat ng hirap. Basta sa paglaya ko, hindi na ako ang taong tumulak sa isang matanda sa hukay. Ngayong araw, pormal nang naisampa ang huling kaso. Pinapanood ko silang lahat sa loob ng rehas at hindi ko mapigilang makaramdam ng halo-halong emosyon. Galit dahil kinailangan pang may mamatay bago sila magbago. Awa dahil nakikita ko ang pagkawasak ng kanilang pagkatao. Sir, tapos na ang tungkulin ko. Isusuko ko na rin ang aking lisensya bilang sekretary. Hindi ako karapat-dapat sa serbisyo publiko hanggat hindi ko ganap na nalilinisan ang aking pangalan. Ang bawat gabi ko sa loob ng kulungan bilang testigo ay magsisilbing panata ko na hinding-hindi na ako muling tatahimik sa harap ng katiwalian. Hustisya. Minsan mabagal, minsan kailangang dumaan sa madilim na paraan, pero laging dumarating. Ang kaso ni Kapitan Pablo ay magsisilbing babala sa lahat ng opisyal dito sa Bulacan. Walang pera ang makakapagligtas sa inyo kapag ang taumbayan na ang nagising. Alam nyo, simula nung mailibing ng maayos si Mang Pedro at maibalik ang pera sa mga driver, tila naging payapa ang presinto. Wala na yung kakaibang lamig at amoy krudo. Mukhang nahanap na rin ng katarungan ang kanyang terminal. Ang rehas na bakal ay para sa katawan, pero ang pagsisisi ay para sa kaluluwa.
Sige, magbayad kayo. Danasin niyo ang dilim na ibinigay niyo kay Pedro. Ang sumpa ay natutulog na, pero ang aral ay mananatiling gising. Pedro, kapatid ko, naririnig mo ba ang kalansing ng mga susi? Iyan ang huling tunog ng iyong paghihiganti. Rosita, apo, tignan mo ang mga taong yan. Dati silang makapangyarihan, ngayon ay mas maliit pa sila sa isang butil ng bigas na ipinagkait nila. Tapos na ang ating laban sa mundong ito. Hindi ko na po kayo kailangang sumpain dahil ang buhay niyo na po ang mismong parusa sa inyo. Nakikita ko sa mga mata niyo ang takot, hindi sa akin, kundi sa sarili niyong konsensya. Lolo Pedro, dinalhan kita ng bulaklak sa puntod mo kanina. Sabi ko sa iyo, nakakulong na sila. Sabi ko sa iyo, wala nang bata sa may kawayan ang matutulog na gutom dahil sa kanila. Malaya na tayo, Lolo. Malaya na tayo sa pait ng nakaraan. Ngayon, pwede na nating bitawan ang lahat ng galit. Ang kabanata ng hustisya sa likod ng rehas ay naging huling yugto ng paniningil ng batas ng tao. Habang ang mga kasabwat ay nagsisimulang harapin ang kanilang mga sentensya, ang may kawayan ay unti-unti ring nagsisimulang gumaling mula sa sugat ng kasakiman. Ang mga rehas na bakal ay nagsilbing limitasyon ng kanilang kapangyarihan at ang bawat araw na dadaan ay magpapaalala sa kanila na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera kundi sa kalinisang budhi na kanilang itinapon para sa pansamantalang karangyaan. Narito na tayo sa huling hinto ng aming biyahe. Ang may kawayan ay hindi na amoy krudo o amoy pagkabulok. Ngayon, amoy sariwang umaga na ito. Matapos ang bagyo ng pighati at ang unos ng paghihiganti, sa wakas ay sumikat na ang araw na may dalang tunay na kapayapaan. Si Lolo Pedro ay hindi na isang multong naglalakad sa dilim, kundi isang alaala na lang na nagpapangiti sa amin. Ngayon sa huling pagkakataon, magpapaalam na ang mga kaluluwang naging bahagi ng masalimuot na kwentong ito. Rosita, apo, tingnan mo ang abot tanaw. Ang itim na usok ay tuluyan ng naglaho. Tapos na ang aking tungkulin dito. Ang aking mga gamit sa ritual ay muli ko nang ibabaon sa ilalim ng lupa dahil ang hustisya ay nakamit na. Pedro, kapatid ko, malaya ka na. Hindi mo na kailangang magbantay sa kanto ng barangay hall. Humayo ka na sa liwanag kung saan walang gutom, walang sakim at walang 5,000 pisong magiging mitsa ng buhay. Rosita, tandaan mo, ang kapangyarihang ipinahiram sa akin ay hindi para sa pansariling galit, kundi para itama ang mali. Palakihin mo ang iyong puso na malinis, gaya ng iyong lolo. Rosita, apo ko. Salamat. Nararamdaman ko na ang init ng liwanag na tumatawag sa akin. Huwag mo na akong iyakan dahil sa bawat busina ng jeep na maririnig mo, naroon ang aking ngiti. Rosalina, salamat sa pagtatanggol sa aming dangal. Pablo, pinapatawad na kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit mo sa aking pag-alis. Magbago na kayo. Dahil ang buhay ay hiram lang at ang tanging madadala nyo ay ang kabutihang itinanim nyo sa kapwa. Paalam, aking apo. Laging mag-iingat. Mula ngayon, ang bawat sentimong dadaan sa opisinang ito ay mapupunta sa dapat nitong kalagyan. Itinayo namin ang Pedro's Corner, isang lugar kung saan libre ang kape at tinapay para sa lahat ng mga driver na nagpapahinga. Naging malaking aral sa akin ang nangyari. Hindi na ako muling yuyuko sa kapangyarihan ng masama. Mang Pedro, salamat sa paggising sa aking natutulog na konsensya. Ang may kawayan ay hindi na muling magbubulag-bulagan. Pedro, patawad. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na ganda ay wala sa alahas, kundi sa kapayapaan ng isip. Ipinamigay ko na ang lahat ng aming lupain para sa mga pamilyang inapi ni Pablo. Magtatrabaho ako ng tapat para mabuhay at bawat araw ay hihingi ako ng tawad sa iyong alaala. Sana sa kabilang buhay ay mahanap din ni Pablo ang kapayapaang ipinagkait niya sa kanyang sarili dahil sa kasakiman. Paalam Mang Pedro, salamat sa huling pagkakataong maging tao. Hindi ka namin malilimutan Mang Pedro. Ikaw ang nagturo sa amin na ang boses ng maliit ay may lakas na yumanig sa mundo. Ngayon, ang aming mga pamilya ay busog na, hindi lang sa pagkain, kundi sa katarungan. Ang bawat biyahe namin ay alay namin sa iyo. Wala nang sakim na mamumuno sa amin dahil natuto na kaming magbantay sa isa't isa. Salamat Lolo Pedro. Lola, tingnan nyo. Nakangiti ang lahat.
Ang bigat sa dibdib ko, parang dinala na ng hangin. Lolo, baon ko ang iyong mga pangarap. Mag-aaral ako ng mabuti at balang araw, ako naman ang magtatanggol sa mga tulad nating inapi. Hindi ko malilimutan ang kwentong ito, isang kwento ng gutom, ng sumpa at ng tagumpay ng katotohanan. Lola, halina po. Umuwi na tayo sa probinsya, tapos na ang laban. At dito nagtatapos ang aking kwento, mga kamisteryo. Si Kapitan Pablo ay pumanaw na may aral na iniwan sa mundo na ang pera ay hindi madadala sa hukay, ngunit ang kasalanan ay susundan ka hanggang sa dulo. Si Lolo Pedro ay payapa na sa kanyang huling terminal. At ako, si Rosita, ay magpapatuloy sa buhay na may baong liwanag sa puso. Tandaan nyo, ang langit ay hindi natutulog at ang bawat barya ng mahirap ay may bantay na hindi nakikita. Maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa Kamisteryo TV